10 taon ng pagsisilbi, tinumbasa ng isang pirasong papel ng pagtataksil. Habang niluluto ko ang paborito mong ulam, ang lason ng iyong panluloko ang isinubo mo sa akin. Adrian, kinuha mo ang lahat. Ang pera ko, ang pangarap ko, ang dangal ko. Pero hindi mo alam, bawat sentimong ninakaw nyo, may resibo sa akin. Ngayong araw, tapos na ang pagiging martyr. Handa ka na bang makitang gumuho ang iyong mundo habang nakangiti ako? Sino nga ba ang tunay na mawawalan? Pirmahan mo na to, Yela. Ayoko nang patagalin pa ang paghihirap nating dalawa. Ang boses ni Adrian ay kasing lamig ng hanging galing sa aircon ng kanilang marangyang dining room. Ngunit mas matalas pa ito sa kutsilyong gamit ni Mariela sa kusina. Inilapag ni Adrian ang ilang pahina ng dokumento sa ibabaw ng hapagkainan, eksakto sa tapat ng pinggan kung saan nakahain ang mainit pang adobo na espesyal na niluto ni Mariela. Huwag ka nang mag-inarte. Dugtong ng isa pang boses na puno ng pait. Si Doña Milagros iyon, ang kanyang biyenan, na marahang humigop ng tsaa habang nakatingin sa kanya ng may panghahamak. Tutal, bayad na ang huling sentimo ng utang namin sa bangko. Nagamit na namin ang perang iniwan ng tatay mo. Sa madaling salita, Yela, wala ka ng silbi sa pamilyang ito. Hindi ka na namin kailangan. Napatitig si Mariela sa usok na lumalabas mula sa ulam. Buong hapon siyang nagtiyaga sa harap ng kalan, tinitiis ang init, para lamang ihanda ang paboritong pagkain ng asawa para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang bawat sangkap ay binili niya gamit ang huling tira sa kanyang ipon. Ang bawat hiwa ng karne ay puno ng pag-asang marahil. Sa gabing ito ay muling ning-iti si Adrian sa kanya. Marahil, sa gabing ito ay yayakapin siya nito at sasabihing, "Salamat, Yela, dahil hindi mo kami iniwan." Ngunit ang kuting papel na nasa harap niya ngayon ay hindi yakap. Ito ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira niyang hininga. Naramdaman ni Mariela ang biglang pagbigat ng kanyang mga kamay. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri. Lumikha ng isang mahinang tunog nang tumama ito sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. Marmol na siya rin ang nagbayad noong nakaraang taon. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga paa. Tila ang sahig ay naging isang malalim na kumunoy na unti-unting lumalamon sa kanya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang bawat kataga sa dokumento, Petition for Nullity of Marriage, ay tila mga insektong gumagapang sa kanyang utak. Kinakain ang bawat alaala ng 10 taong pagsasakripisyo. Nanuyo ang kanyang lalamunan, at ang bawat pagsubok niyang lumunok ay tila may mga tinik na bumabaon sa kanyang dibdib. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang nangangatal na labi ay isang mahinang bulong, halos hindi marinig sa katahimikan ng silid. Bakit pa natin tatanungin ang halata na, Yela? Muling sumabat si Doña Milagros. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, tila nanunukso sa kahinaan ni Mariela. Hindi ka nababagay sa apelidong Villamor. Isang hamak na mananahi na nakuha lang namin sa tabe-tabe. Ngayong malinis na ang pangalan namin sa utang, ibabalik na namin ang dignidad sa pamilyang ito. At kasama doon ang pagpapasok sa babaeng totoong nababagay sa anak ko. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Mariela sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy, naghahanap ng kahit anong bagay na magpapanatili sa kanya sa katotohanan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalala ng kanyang kamangmangan. Ibinenta niya ang talyer ng kanyang ina. Ibinigay ang lahat ng mana mula sa kanyang ama at tinalikuran ang sariling pangarap para lamang isalba ang pamilyang ito mula sa kahihiyan ng pagkakautang. At ngayon, matapos niyang itahi ang lahat ng punit sa kanilang dangal, siya naman ang itatapon na parang basahang wala ng pakinabang. Tumingin siya kay Adrian. Naghahanap ng kahit katiting na awa sa mga matang dati ay tinitingnan siya ng may pagmamahal. Ngunit wala siyang nakita, kundi pagkainip at pagkairita.
ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay hindi man lang makatingin sa kanya ng diretsyo. Pirmahan mo na, Mariela, ulit ni Adrian. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. May buhay na kaming plano ni Clarice. Huwag mo nang gawing mas mahirap pa ito para sa ating lahat. Sa gitna ng nagangalit na bagyo sa kanyang loob, isang nakabibinging katahimikan ang ngamayani sa silid. Ang amoy ng masarap na adobo ay naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Tumingala si Mariela, hindi para umiyak, kundi para pigilan ang mga luhang ayaw niyang makita ng mga taong ito. Gaano nga ba ang halaga ng isang babaeng ibinigay ang lahat para sa mga taong ang tanging alam ay kumuha? Ang bawat tahi ng pag-ibig na binuo niya sa loob ng 10 taon ay isa-isang nalalagot, nag-iiwan sa kanya sa gitna ng kadiliman, hawak ang panulat na magtatapos sa kanyang pagiging bilanggo ng sarili niyang kabutihan. Tumalikod si Adrian para kumuha ng kung ano sa kanyang bag, habang si Doña Milagros ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Walang sinuman sa kanila ang nakapansin sa bahagyang pagbabago sa mga mata ni Mariela. Isang malamig na ningas na nagsimulang sumibol mula sa abo ng kanyang pagkadurog. Sa gabing ito, ang katahimikan ni Mariela ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang simula ng isang pagtutuos na hindi nila kailanman inaasahan. Nanginghinig ang mga daliri ni Mariela habang hinahawakan ang ballpen. Ang bawat guhit ng kanyang lagdas sa puting papel ay tila paghiwa sa sarili niyang balat. Sa bawat kurba ng tinta, binubura niya ang 10 taon ng kanyang buhay. Ang mga gabing hindi siya natulog para lamang tapusin ang mga order sa talyer, ang mga araw na tiniis niya ang gutom para may maipambayad sa interes ng utang ni Adrian, at ang lahat ng pagtitimpi sa mga masasakit na salita ni Doña Milagros. Ayan, tapos na. Malamig na sabi ni Adrian nang makuha ang pinirmahang dokumento. Hindi man lamang niya tinapunan ng tingin ang namumutlang muka ng asawa. Makaalis ka na sa lalong madaling panahon. Clarice wants to redecorate the house, at ayaw niyang may makitang gamit ng ibang tao rito. Gusto mo bang tulungan ka naming mag-impake, Yela? Tanong ni Doña Milagros na may halong pangumutya. O baka naman pati ang mga lumang basahan dito ay ituturing mong sayo dahil ikaw naglaba. Hayaan mo na, ibibigay ko na sayo ang mga iyon bilang separation pay mo. Hindi sumagot si Mariela. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay parang gawa sa marupok na salamin na anumang sandali ay maaaring mabasag. Lumakad siya patungo sa maliit na silid sa likod ng bahay, ang bodega na ginawa niyang pansamantalang tulugan nang magsimulang magdala ng ibang babae si Adrian. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang sinag ng buwan na dumadaan sa maliit na bintana. Dito, sa gitna ng mga lumang kahon at alikabok, nararamdaman ni Mariela ang tunay na kalayaan. Binuksan niya ang isang malaking maleta na gawa sa kupas na balat, ang huling alaala ng kanyang nanay. Habang inilalagay niya ang kanyang kakaunting damit, naramdaman ng kanyang palad ang isang matigas na bagay sa ilalim ng sapin ng maleta. Isang lumang notebook na kulay kape, ang libreta ng kanyang ina, kung saan nakatala ang lahat ng mga disenyo at sukat ng mga damit na tinahi nito noon. Nang buksan niya ang notebook, nalaglag ang isang maliit at kalawanging susi. Kasama nito ang isang nakatuping papel na may sulat kamay ng kanyang ina. Mariela, anak, ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bulsa, kundi nasa mga kamay na marunong lumika. Gamitin mo ang susing ito kapag sa tingin mo ay wala ka ng matatakbuhan. Nanginig ang labi ni Mariela. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina bago ito mamatay. Ang tungkol sa isang maliit na taguan sa ilalim ng sahig ng kanilang lumang bahay sa Cavite. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan niya ang susing ito dahil ang buong atensyon niya ay naibuhos sa pagpapasaya sa pamilyang Villamor. Yela! Ano pang ginagawa mo dyan? Ang sigaw ni Doña Milagros mula sa labas ng pinto ay nagbabalik sa kanya sa realidad. Ang tunay na ugali ng matanda ay lumabas na. Wala na ang pagkukunyari ng pagiging isang marangal na biyenan. Baka naman naghahanap ka pa ng kung anong alahas na mananakaw mo,
Lumabas ka na riyan! Mabilis na itinago ni Mariela ang susi at ang notebook sa loob ng kanyang suot na blusa. Naramdaman niya ang lamig ng bakal ng susi laban sa kanyang mainit na balat. Isang paalala na hindi siya totoong walang-wala. Pinuksan niya ang pinto at sinalubong ang matatalas na mata ni Doña Milagros. Sa unang pagkakataon, hindi yumuko si Mariela. Tinitigan niya ang matanda ng diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng lalim na hindi maarok. "Alis na ako, Tita Milagros," mahinang sabi ni Mariela. Ngunit may paninindigan sa bawat pantig. "Pero huwag ninyong kakalimutan ang gabi na ito. Dahil ang lahat ng ibinigay ko ay may katapat na halaga." "Anong sinasabi mong halaga? Baliw ka na ba?" Tumatawang sagot ng matanda. "Wala kang mapupunta kundi sa kalsada. Magpasalamat ka at pinatira ka namin dito ng 10 taon." Hindi na nag-aksaya ng laway si Mariela. Bitbit ang kanyang maleta at ang makina ng pananahin na nakabalot sa lumang kumot, lumakad siya palabas ng mansion. Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang pagluwag ng tanikalang nakagapos sa kanyang puso. Huminto siya sa tapat ng gate at lumingon sa malaking bahay na dati niyang itinuring na tahanan. Nakita niya sa bintana ang anino ni Adrian at Clarice na magkayakap, tila nagdiriwang sa kanyang pag-alis. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mariela. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang file na matagal na niyang itinatago. Isang digital folder na naglalaman ng lahat ng resibo ng mga utang na siya ang nagbayad, mga promissory notes na nilagdaan ni Adrian sa ilalim ng pangalan ng kanyang talyer, at mga lihim na recording ng mga pagbabanta ni Milagros. "Hindi niyo alam ang kinuha niyo sa akin," bulong niya sa hangin. "Pero mas hindi niyo alam ang iniwan niyo sa kamay ko." Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada ng Quezon City, hinawakan niya ng mahigpit ang susing nasa kanyang bulsa. Saan nga ba dadalhin ng susing ito si Mariela? At ano ang lihim na nakatago sa lumang bahay sa Cavite na maaaring magpabagsak sa buong kaharian ng mga Villamor? Isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang tapat, at ang pagbaba ng bintana nito ay nagpakita ng isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita. Isang taong maaaring maging mitya ng kanyang pagsabog o ang kanyang huling kaligtasan. Ang salamin ng bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba. Inilalantad ang mukha ni Attorney Jose, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama na matagal na niyang hindi nakakausap mula nang ikasal siya kay Adrian. "Mariela, pumasok ka na." Hindi nararapat sa isang dizon ang tumayo sa ulan nang may dalang ganyang kabigat na bagahe. Malumanay, ngunit may awtoridad na sabi ng matanda. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Maranyang subdibisyon, hindi mapigilan ni Mariela na balikan sa kanyang isip ang mga kaganapan nitong hapon lamang. Ang pagdating ng bisitang nagpabago sa lahat. 2 oras bago siya pinalayas. Habang abala siya sa paghahanda ng hapunan, isang matinis na tunog ng sapatos ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Pumasok si Clarice. Suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay. Hindi man lang ito kumatok. Diretso itong naglakad patungo sa sala at ibinagsak ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng sofa na regalo pa ng mga magulang ni Mariela. "Ay Adrian, sabi ko naman sa'yo, kailangan nating palitan ang mga lumang gamit dito. Amoy cabinet ng lola ang buong lugar," maarting sabi ni Clarice habang iwinawagayway ang kanyang kamay sa hangin. Lumabas si Doña Milagros mula sa kusina at sa halip na magalit sa kawalan ng galang ng bisita, ay sinalubong niya ito ng may malapad na ngiti at isang mahigpit na yakap. Isang bagay na kahit kailan ay hindi naranasan ni Mariela sa loob ng 10 taon. "Clarice, iha! Mabuti at dumating ka na. Pasensya ka na sa paligid. Alam mo namang hindi marunong mag-ayos ng bahay ang kasama namin dito." Napako si Mariela sa pintuan ng kusina. Hawak pa rin ang sandok. Ang bawat salita ni Milagros ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang balat. "Adrian, sino siya?" Mahina niyang tanong, bagaman alam na ng kanyang puso ang sagot. Tiningnan lamang siya ni Adrian nang may halong pandidiri.
Si Clarice ang magiging bagong reyna ng bahay na ito, Yela. At gaya ng sabi ni Mama, kailangan mo nang mag-ayos dahil wala ka ng pwesto rito. Lumapit si Clarice kay Mariela. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa at tumigil ang tingin sa makina ng pananahi na nasa sulok. Ay, ganun ba? Akala ko ba maid niyo siya, Adrian? Bakit may basura pa rito sa sala? Turo niya sa makina. Itapon niyo na yan. It ruins the aesthetic of my future living room. Ang sakit na nararamdaman ni Mariela ay naging isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang makinang iyon ang bumuhay sa kanila. Ang makinang iyon ang nagbayad sa mga utang ng pamilya Villamor. Ngunit para sa mga taong ito ay basura lamang. Hindi doon nagtapos ang pagpapakasakit. Habang nag-iimpake si Mariela sa bodega, narinig niya ang tawanan ng tatlo sa kabilang silid. Ang boses ni Clarice ay malinaw na maririnig. Adrian, huwag mong kakalimutang pirmahan niya ang huling dokumento, yung transfer ng lupa sa Cavite. Kapag nakuha na natin yon, pwede na nating simulan ang butik na gusto ko. Gagamitin nating capital ang pera mula sa benta ng lupa. Huwag kang mag-alala, Clarice, sagot ni Adrian, na tila ba isang masunuring aso. Gagawin ko ang lahat para makuha yon. Alam mo namang martiryang si Yela, isang iyak ko lang, ibibigay niya na ang lahat. Sa loob ng sasakyan ni Attorney Jose, naramdaman ni Mariela ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang huwag magpatak ng luha. Ang planong narinig niya ay ang huling mitsa. Ang lupang iyon sa Cavite, ang tanging naiwan sa kanya ng kanyang ama. At hindi niya papayag ang makuha iyon ng mga taong nagnakaw na ng kanyang danggal. Narinig mo ba sila, attorney? Tanong ni Mariela. Ang boses ay matatag na sa kabila ng hapdi. Tumingin si Attorney Jose sa kanya sa pamamagitan ng rearview mirror. Narinig ko, Mariela, at huwag kang mag-alala. Ang dokumentong ipinapirma nila sa iyo kanina ay hindi ang transfer ng lupa. Pinalitan ko ang folder na nasa ibabaw ng mesa bago ka pumasok sa dining room. Nanlaki ang mga mata ni Mariela. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa kanyang likuran. Anong ibig ninyong sabihin, attorney? Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ng matandang abogado. Ang pinirmahan ni Adrian at ng kanyang ina kanina ay hindi ang iyong pagsuko, kundi ang pag-amin sa lahat ng utang na kinuha nila mula sa iyo sa loob ng 10 taon. Ngayon, Mariela, ikaw na ang may hawak sa leeg nila. Ngunit sa gitna ng panandaliang ginhawa, isang tanong ang gumugulo sa isip ni Mariela. Kung hawak niya na ang leeg nila, bakit kailangan pa niyang bumalik sa Cavite at gamitin ang susing nahanap niya sa maleta? Ano ang mas malaking lihim na itinatago ng kanyang ina na tila mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng pera ng mga Villamor? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng sasakyan ni Attorney Jose ay tila mga martilyong pumupukpok sa puso ni Mariela. Nakatingin siya sa labas, sa mga ilaw ng lungsod na nagiging malabo dahil sa agos ng tubig sa bintana. Gaya ng kung paano lumabo ang pangarap niya sa loob ng 10 taon. Utang na loob, Mariela. Huwag mong kalilimutan na kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka pa rin at nagtatahi ng mga basahan. Ang boses ni Doña Milagros ay tila isang sirang plakang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ipinikit ni Mariela ang kanyang mga mata at biglang bumalik ang alaala ng unang taon ng kanyang kasal. Naalala niya ang gabing umiiyak si Adrian sa harap niya. Lumuluhang nagsasabi na babagsak ang negosyo ng pamilya at makukulong ang kanyang ina dahil sa malaking utang sa suppliers. Bilang isang asawang puno ng pag-ibig, hindi nag-atubili si Mariela. Ibinenta niya ang talyer na tanging alaala ng kanyang namayapang ina. Ibinigay niya ang bawat sentimo, pati ang perang itinago ng kanyang ama para sa kanyang hinaharap. Nung panahong yon, ang akala ni Mariela ay mandatanim siya ng binhi ng katapatan. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang binhing yon ay naging isang makapal na tanikala na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Sa bawat pagkakataong nais niyang magsalita para sa kanyang sarili, laging isinusumbat ni Milagros ang
kabutihang loob, ng pagtanggap sa kanya sa pamilyang Villamor. Ati, bakit po ba ako naniwala sa kanila? Tanong ni Mariela. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisisi. Bakit ko hinaya ang gawin nila akong alipin sa sarili kong pamamahay? Bumuntong hinala ang matandang abogado habang mahigpit na hawak ang manibela. Dahil ang puso mo ay gawa sa ginto, Mariela. At ang mga taong tulad ng Milagros ay eksperto sa pagtunaw ng ginto para gawing sarili nilang alahas. Ginamit nila ang konsepto ng utang na loob para maging tanikala mo. Pero tandaan mo, ang tanikala ay pwedeng lagutin kung alam mo kung saan ang dugtong nito. Naramdaman ni Mariela ang bigat ng notebook sa loob ng kanyang blusa. Ang bawat pahina nito ay naglalaman ng mga sakripisyong tila nawala na ng saysay. Ngunit ang sinabi ni Attorney Jose ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang 10 taon ng pagiging martir ay tapos na. Nandito na tayo, sabi ni Attorney Jose habang itinitigil ang sasakyan sa isang madilim at liblib na sulok ng isang lumang parke sa hangganan ng Cavite. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may isang lalaking nakatayo, nakasuot ng itim na jacket at may hawak na payong. Tila kanina pa ito naghihintay. Kinabahan si Mariela. Hindi niya inaasahan na may ibang tao silang kakatagpuin sa ganitong oras. Sino siya, attorney? Tanong ni Mariela. Ang kanyang kamay ay otomatikong humawak sa pinto ng sasakyan, handang tumakbo kung kinakailangan. Siyang magsasabi sa iyo kung saan dinala ni Adrian ang perang ipinambayad mo sa utang nila. Sagot ni Attorney Jose nang may seryosong tono. Mariela, ang akala mo ay ibinayad nila ang pera sa bangko. Pero ang totoo, may mas madilim na sikreto ang pamilya Villamor na hindi mo kailanman naisip. Bumaba si Attorney Jose at sumunod si Mariela. Pinabalewala ang lamig ng hangin at ang basang damo sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang papalapit sila sa lalaki, unti-unting nakilala ni Mariela ang mukha nito sa tulong ng liwanag mula sa post ng kuryente. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lalaking nasa harap niya ay ang dating accountant ng pamilya Villamor na bigla na lamang nawala 5 taon na ang nakalilipas. Ang taong sinabi ni Adrian na namatay na sa isang aksidente. Sir Ramon? Bulong ni Mariela, halos hindi makapaniwala. Tumingin ang lalaki sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Inabot nito ang isang maliit na USB drive kay Mariela. Mamiela, patawarin niyo po ako kung ngayon lang ako lumitaw. Pero kailangan niyo itong makita bago kayo pumunta sa lumang bahay sa Cavite. Ang hinahanap niyo po sa ilalim ng sahig. Hindi lang po yon kayamanan. Bago pa man makapagtanong si Mariela, biglang may humaharurot na sasakyan na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang nakasisilaw na ilaw nito ay tumama ng diretso sa kanilang mga mata. Mariela! Pumasok ka na sa sasakyan! Ngayon na! Sigaw ni Attorney Jose. Sino ang nasa loob ng sasakyang yon? Alam na ba ni na Adrian ang tungkol sa pagtatagpong ito? At ano ang nilalaman ng USB na maaaring magpabago sa lahat ng alam ni Mariela tungkol sa kanyang sariling pamilya? Ang nakasisilaw na ilaw mula sa sasakyang papalapit ay tila isang malupit na paalala na ang mundo ni na Adrian ay hindi basta-basta magpapatalo. Ngunit sa halip na takot, isang malamig na kapasyahan ang namuo sa dibdib ni Mariela. Alam niya, para tuluyang mapabagsak ang kuta ng mga Villamor, kailangan niyang bumalik sa loob. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang aninong kukuha sa lahat ng ninakaw sa kanya. Ati, ibalik niyo ako sa mansyon, mahinohong sabi ni Mariela, habang mahigpit na nakahawak sa USB drive na ibinigay ni Sir Ramon. Ngunit Mariela, mapanganib ang iyong gagawin. Pagkatapos ng lahat ng panlalait nila, hindi makapaniwalang sagot ni Attorney Jose. Alam ko, Attorney, pero ang kailangan ko ay nasa loob ng opisina ni Adrian. Para gumana ang mga dokumentong hawak natin, kailangan ko ang orihinal na titulo ng lupa sa Cavite na kinuha nila sa akin.
Magpapakumbaba ako sa huling pagkakataon. Isusuot ko ang maskara na gusto nilang makita. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng magtatakang tingin ng gwardiya. Pagpasok niya sa sala, narinig niya ang tawanan ni na Clarice at Adrian na nag-iinuman ng alak. Huminto ang lahat nang makita siya. Ang kanyang maleta ay nakabukas sa gitna ng silid. Ang kanyang mga damit ay nakakalat sa sahig na tila mga basahang itinapon. Oh, tignan mo nga naman, nagbalik ang asong pinalayas. Pangumutya ni Clarice habang dahan-dahang itinitapon ang isang baso ng alak sa ibabaw ng mga damit ni Mariela. Bakit? Wala ka bang matuluyan? Masyado bang malamig sa labas? Yumuko si Mariela. Pinilit niyang manginig ang kanyang balikat at magbatak ng luha. Isang sining ng pagpapanggap na natutunan niya sa 10 taon ng tunay na paghihirap. Adrian, Tita Milagros, patawarin niyo ako. Wala po akong matuluyan. Hayaan niyo lang po akong manatili dito kahit sa bodega lang hanggang sa makahanap ako ng trabaho. Gagawin ko ang lahat. Maglilinis ako, magluluto, pakiusap. Lumabas si Doña Milagros mula sa itaas, dahan-dahang bumababa sa hagdan habang nakatingin kay Mariela ng may mapait na kasiyahan. Ang makitang nakaluhod ang babaeng kinamumuhian niya ay tila isang gamot sa kanyang nagngangalit na inggit. Sabi ko na nga ba, hindi mo kayang mabuhay nang wala kami, madiing sabi ni Milagros. Sige, maari kang manatili. Pero tandaan mo, Yela, hindi ka na asawa rito. Mas mababa ka pa sa mga katulong. At kung marinig ko man lang ang kahit anong reklamo, sa kalsada ka na talaga pupulutin. Sa mga sumunod na araw, naging anino si Mariela sa sariling ang dating tahanan. Tiniis niya ang bawat utos ni Clarice, mula sa paglilinis ng sapatos nito hanggang sa paghahanda ng almusal, habang ang dalawa ay naglalambingan sa harap niya. Bawat insulto ay tinatanggap niya ng nakayuko, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isa-isa niyang itinatala ang bawat galaw ni Adrian. Isang hapon, habang si Clarice at Milagros ay nasa isang charity gala at si Adrian ay nasa banyo, mabilis na pumasok si Mariela sa opisina ng asawa. Ang kanyang puso ay tila isang ibong na pupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Alam niyang sandali lang ang kanyang oras. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng mabigat na mesang gawa sa nara. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahalungkat ang mga papeles. Doon, sa ilalim ng mga pekeng kontrata ng utang, nakita niya ang isang folder na kulay asul. Ang orihinal na titulo ng lupa sa Cavite. Ngunit hindi lang iyon. Sa loob ng folder, may isang lihim na dokumento, isang kasunduan sa pagitan ni na Adrian at ng isang kumpanya ng konstruksyon para gibain ang lumang bahay sa Cavite at gawin itong isang resort. Ang petsa ng paggiba? Bukas na. Nanigas ang buong katawan ni Mariela. Kung hindi siya nakabalik sa mansyong ito, wala na siyang madaratnan sa Cavite. Ang alaala ng kanyang ina ay tuluyan ng mabubura. Dali-dali niyang kinuha ang folder at isinilid ito sa loob ng kanyang damit. Ngunit bago pa man siya makalabas ng silid, ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay nagpasinghap sa kanya. Bumukas ang pinto. Doon ay nakatayo si Doña Milagros, suot ang kanyang mamahaling gown, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng bagsik at paghihinala. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Tumingin ang matanda sa kamay ni Mariela na nakahawak pa rin sa bahagi ng kanyang blusa, kung saan nakatago ang folder. Isang nakatatakot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ng binan. Ano yan, Yela? May balak ka bang magnakaw bago ka tuluyang lumayas? Ang boses ni Milagros ay parang haplit ng latigo sa katahimikan. Napako si Mariela sa kanyang kinatatayuan. Ang pawis ay nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. Mahuhuli ba siya sa huling sandali? At ano ang gagawin ni Milagros kung malaman niyang hawak na ni Mariela ang katotohanang maaaring magpabagsak sa kanila? Hindi kumurap si Doña Milagros habang dahan-dahang lumalapit kay Mariela.
Ang bawat hakbang ng matanda sa makintab na sahig ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, na dati ay simbolo ng karangyaan para kay Mariela, ay tila naging amoy ng lason na sumasakal sa hangin ng silid. "Anong ginagawa mo sa mesa ng anak ko, Yela?" Ang tanong ni Milagros. Ang boses ay mahinahon, ngunit may talim na kayang humiwa ng kaluluwa. Mabilis na isinoksok ni Mariela ang folder sa likod ng kanyang blusa. Tinitiis ang gasgas ng matigas na papel sa kanyang balat. Yumuko siya ng malalim. Hinahayaang takpan ng kanyang buhok ang takot sa kanyang mga mata. "Tita, naglilinis ng po ako. Nakita ko pong bukas ang drawer at baka may mahulog na mahahalagang papel, kaya sinara ko lang po." Isang tuyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Milagros. Hinawakan niya ang baba ni Mariela at marahas itong iniangat para magtama ang kanilang mga paningin. Naglilinis o naghahanap ng mapapakinabangan? Alam mo, Yela, sa 10 taon na pananatili mo rito, akala ko ay nakilala na kita. Akala ko ay isa kang tapat na aso na marunong tumanaw ng utang na loob. Pero mukhang nagkamali ako. May itinatago ka rin palang kuko. Wala po akong itinatago, tita. Pilit na sagot ni Mariela. Bagaman ang kanyang puso ay tila tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Talaga? O baka naman sinusubukan mong bawiin ang mga bagay na wala ka namang karapatan? Binitawan ni Milagros ang kanyang baba ng may pandidire. Isang hamak na mananahina ng galing sa putikan. Yan ang tingin ko sa'yo noong una, at yan pa rin ang tingin ko sa'yo ngayon. Huwag mong isiping, dahil binayaran mo ang mga utang namin ay magiging kapantay ka na namin. Ang pera ay madaling palitan, Yela, pero ang dugong dumadaroy sa mga ugat mo, mananatili ang marumi at dukha. Ang bawat salita ni Milagros ay tila lason na dahan-dahang ibinubuhos sa mga sugat ni Mariela. Tiniis niya ang hapdi. Alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado. "Pasensya na po, tita. Lalabas na po ako." "Sandali," pigil ng matanda. "Dahil nandito ka na rin lang sa opisina ni Adrian, gusto kong marinig mo ang isang katotohanan na matagal na naming pinagtatawanan sa likod mo." Lumakad si Milagros patungo sa bintana, nakatingin sa malawak na hardin ng mansyon. "Alam mo ba kung bakit hindi ka kailanman nagkaanak? Dahil sa bawat pagkakataong may nakikita kaming pag-asa, palihim na inihahalo ni Adrian ang gamot na pampalaglag sa iniinom mong gatas gabi-gabi. Hindi namin hahayaang madumihan ang lahi ng mga Villamor ng isang tulad mo. Ginamit ka lang namin, Yela. Isang buhay na pitaka na pwedeng paggunan ng pera, at kapag tuyo na, ay pwedeng itapon sa basurahan." Parang gumuho ang langit sa ulo ni Mariela. Ang rebelasyong ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o panlalait. Ang pangarap niyang maging ina, ang mga gabi ng pag-iyak, dahil sa pag-aakalang may problema sa kanyang katawan, lahat ng iyon ay plano pala ng pamilyang minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ang bawat haplos ni Adrian, ang bawat I love you nito, ay may kasama palang lason. Naramdaman ni Mariela ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sumugod, at syaktan ang matandang nasa harap niya. Ngunit naalala niya ang folder sa kanyang likuran. Kung susuko siya ngayon, mananalo ang lason. "Bakit niyo po sinasabi sa akin ito ngayon?" Mahinang tanong ni Mariela. Ang boses ay puno ng pait. "Dahil gusto kong malaman mo kung gaano ka kawalang halaga bago ka tuluyang mawala ng matataguan." Sagot ni Milagros nang hindi lumingon. Bukas 6:00 ng umaga, sisimula na ang pagbuwal sa lumang bahay niyo sa Cavite. Doon itatayo ang bagong pangarap ni Clarice at Adrian. At ikaw, wala kang magagawa. Dahil sa batas ng mundong ito, ang may pera at kapangyarihan ang laging panalo. Sige na, lumabas ka na. Amoy pawis ng mahirap ang silid na ito dahil sa'yo. Pagtatapos ni Milagros, lumabas si Mariela ng silid nang hindi nagsasalita. Ang kanyang mga hakbang ay tila otomatiko, ngunit sa loob ng kanyang isipan,
isang malakas na bagyo ang nabubuo. Ang lason na ibinuhos ni Milagros ay hindi siya pinatay. Sa halip, ito ang naging lunas para tuluyang magising ang kanyang natutulog na galit. Mabilis siyang pumunta sa bodega at kinuha ang kanyang maliit na bag. Hindi na siya maghihintay ng bukas. Kailangan niyang makarating sa Cavite bago sumikat ang araw. Ngunit nang papalabas na siya ng pinto sa likod, isang pamilya na sasakyan ang pumasok sa gate. Si Adrian. At kasama nito si Clarice. Yela! Saan ka pupunta sa ganitong oras? Sigaw ni Adrian mula sa loob ng sasakyan. Nakita nito ang daladalang bag ni Mariela at ang kakaibang anyo ng kanyang blusa. Nanigas si Mariela sa tapat ng pintuan. Ang oras ay tumatakbo at ang tanging hadlang sa kanyang paglaya ay ang lalaking itinuring niyang buhay. Ngunit siya palang kukuha ng lahat sa kanya. Saan ka pupunta, Yela? At ano yung itinatago mo sa loob ng damit mo? Ang boses ni Adrian ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Lumabas siya ng sasakyan. Kasunod si Clarice na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Ang liwanag mula sa headlight ng kotse ay tumatama ng diretsyo sa nangangatog na katawan ni Mariela, na tila ba isa siyang kriminal na nahuli sa akto. Napahawak si Mariela sa tapat ng kanyang dibdib, kung saan nakatago ang asul na folder. Nararamdaman niya ang tulis ng mga kanto ng papel na bumabaon sa kanyang balat. Isang hapdi na hindi maikukumpara sa sakit na dulot ng revelasyon ni Doña Milagros tungkol sa kanyang pagiging baog. Wala ito, Adrian. Mga lumang gamit ko lang sa pananahi. Pilit na sagot ni Mariela, bagaman ang kanyang boses ay tila manipis na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Halaga? O baka naman nagnakaw ka ng mga alahas ni Mama, ani Clarice, habang dahan-dahang lumalapit. Inabot nito ang kamay para hawakan ang blusa ni Mariela. Tignan mo nga, Adrian, parang may matigas na bagay sa loob. Mukhang hindi lang ito tela. Bitawan mo ako, Clarice, madiing sabi ni Mariela. Isang kakaibang tapang ang biglang sumibol sa kanyang dibdib. Wala kayong karapatang hawakan ako. Tumawa si Adrian, isang tawang puno ng panghahamak. Karapatan? Hiela, nakalimutan mo na yata kung kaninong bubong ang tinitirhan mo. Ibigay mo sa akin yan, na yun din. Sa bawat hakbang ni Adrian papalapit, ang mga anino sa paligid ng mansyon sa Quezon City ay tila naging mga multo ng nakaraan ni Mariela. Naalala niya ang bawat gabi na uminom siya ng gatas na may lason pala. Ang bawat haplos ni Adrian na akala niya ay pagmamahal, ngunit panlilin lang pala. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay nagsimulang kumulo, nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na mga ugat. Eksaktong haablutin na ni Adrian ang kanyang damit nang biglang bumukas ang malaking gate ng mansyon. Isang kulay itim na SUV ang pumasok ng mabilis, naglalabas ng tunog ng gulong na kumakapit sa semento at nagpabuga ng alikabok sa paligid. Huminto ang sasakyan sa pagitan ni Mariela at nina Adrian. Bumaba ang bintana nito at lumitaw ang mukha ng isang lalaking hindi nila inaasahan. Ang kapatid ni Doña Milagros, si Tito Facundo, na matagal lang naitaboy ng pamilya dahil sa pakikipaglaban sa hustisya. Adrian, sapat na ang panggigipit sa asawa mo. Ang boses ni Facundo ay malalim at puno ng awtoridad. Mariela, pumasok ka sa loob. Naguluhan sina Adrian at Clarice. Habang abala sila sa pagtatalo kay Tito Facundo, mabilis na sumakay si Mariela sa likod ng sasakyan. Sa dilim ng loob ng SUV, naramdaman ni Mariela ang biglang pagdaloy ng kanyang mga luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas. May isang taong naging anino niya sa gitna ng panganib. Salamat, Tito, bulong ni Mariela habang mahigpit pa ring yakap ang asul na folder. Huwag ka munang magpasalamat, Mariela, seryosong sagot ng matanda habang mabilis na pinapaandar ang sasakyan palayo sa mansyon. Nakita mo na ba ang laman ng USB na ibinigay ni Ramon? May mas malalim pang dahilan kung bakit ayaw nilang magkaanak ka. Pinuksan ni Mariela ang kanyang cellphone at isinalpak ang USB
gamit ang isang adapter. Habang binabaybay nila ang madidilim na kalsada ng Quezon City patungong Cavite, binasa ni Mariela ang isang file na may pamagat na Inheritance Clause, Dizon Estate. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat salitang nababasa. Ayon sa testamento ng kanyang ama, ang lahat ng lupain at kayamanan ng mga Dizon ay mapupunta lamang kay Mariela kung siya ay magkakaroon ng anak. Ngunit kung siya ay mamatay na walang tagapagmana, ang lahat ng ari-arian ay otomatikong mapupunta sa pamilya ng kanyang asawa, ang mga Villamor. Hindi lang siya pinigilang maging ina dahil sa pot. Pinigilan siyang magkaanak para unti-unting makuha ng mga Villamor ang lahat ng ari-arian niya kapag siya ay nawala na. Ang planong paggiba sa bahay sa Cavite bukas ay simula lamang ng pagbura sa kanyang pagkatao para tuluyang maangkin ang lahat. "Hayop kayo!" bulong ni Mariela. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Natanaw niya sa malayo ang arko ng Cavite. Ngunit sa likuran nila, napansin ni Tito Facundo ang dalawang pares ng mga ilaw na mabilis na sumusunod. "Mariela, kumapit ka ng mahigpit," utos ni Facundo. Hindi sila papayag na makarating tayo sa lumang bahay. Alam nila na kapag nabuksan mo ang taguan sa ilalim ng sahig, tapos na ang maliligayang araw nila. Sino ang sumusunod sa kanila? At ano ang tunay na nakatago sa ilalim ng sahig ng lumang bahay sa Cavite na sadyang ikinamamatay ng mga Villamor na makuha? Mariela, anak, huwag kang lilingon sa dilim. Ang liwanag ay nasa harap mo, sa lupang kinalakhan mo. Ang boses ni Lola Ines ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na madaling araw sa Cavite. Pagbaba ni Mariela sa sasakyan ni Tito Facundo, ang amoy ng dagat at ang halimuyak ng mga tuyong dahon ng sampaguita ang sumalubong sa kanya. Narito siya muli, sa harap ng lumang bahay na gawa sa kahoy at adobe, kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng kanyang kabataan. "Lola Ines," tawag ni Mariela. Ang kanyang boses ay tila isang bata na naghahanap ng kanlungan. Lumabas ang matanda mula sa kanyang maliit na tindahan sa tapat. Bit-bit ang isang lampara na nagbibigay ng madilaw na liwanag sa madilim na kalsada. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Mariela ang lalim ng lungkot at awa sa mukha ng matanda. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang bawat kunot sa noo ni Lola Ines ay tila nakikiramay sa bawat latay na tinamo ni Mariela sa Quezon City. Pumasok sila sa loob ng lumang talyer ng pananahi ng kanyang ina. Ang mga manikin na balot ng alikabok ay tila mga aninong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Hinawakan ni Mariela ang lumang lamesang pinagpuputulan ng tela. Naramdaman niya ang gasgas ng kahoy sa kanyang mga palad. Ang mismong lamesang pinagtrabahuhan niya para lamang maibigay ang lahat kay Adrian. "Dito ka nagsimula, Mariela. At dito mo rin tatapusin ang sumpa ng mga Villamor." Mahinang sabi ni Lola Ines habang inilalapag ang lampara sa mesa. "Lola, nalaman ko po ang lahat. Pinigilan nila akong magkaanak para makuha ang lupa ni tatay." Hikbi ni Mariela, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumuho sa bigat ng katotohanan. Hinawakan ni Lola Ines ang kanyang mga kamay. Ang mga daliri nito ay magaspang, ngunit puno ng kalinga. "May isang bagay na hindi mo alam, anak. Isang bagay na dinala ko bilang pasanin sa loob ng 7 taon dahil sa takot ko kay Adrian at sa kanyang ina." Napatitig si Mariela sa matanda. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik, mas matindi kaysa sa takot niya noong hinahabol sila ng mga sasakyan sa kalsada. "Anong ibig ninyong sabihin, Lola?" 7 taon na ang nakalilipas. Noong huling beses kang umuwi rito dahil sabi mo ay masama ang pakiramdam mo, dinala ka ni Adrian sa isang klinika sa kabilang bayan, hindi ba? Panimula ni Lola Ines, ang boses ay nanginginig sa galit. "Sinabi niya sa'yo na nakunan ka dahil sa sobrang pagod sa pananahi. Pinaniwala ka niya na ang dugong nawala sa'yo ay tanda ng isang pangarap na gumuho." Tumango si Mariela,
Ang alaala ng gabing iyon ay tila isang kutsilyong muling bumabaon sa kanyang puso. Opo, sabi niya, wala na ang baby. Sabi niya, kasalanan ko dahil hindi ako nag-ingat. Umiling si Lola Ines. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Nagsinungaling siya, Mariela. Hindi ka nakunan. Nung gabing iyon, habang tulog ka dahil sa gamot na ibinigay nila, narinig ko silang nag-uusap sa labas ng klinika. Hindi ka nawalan ng anak dahil sa aksidente. Ang bata ay malusog. Ngunit kinuha nila ito. Nanigas ang buong mundo ni Mariela. Ang hangin sa loob ng lumang talyer ay tila nawala. Nag-iiwan sa kanya na humihingal sa gitna ng katahimikan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila isa-isang nalalagot. Anong sinasabi niyo, Lola? Nasaan ang anak ko? Ang boses ni Mariela ay halos isang ungol ng isang sugatang hayop. Ibinigay nila ang bata sa isang malayong kamag-anak ni Clarice sa probinsya, kapalit ng katahimikan at pera, pagtatapat ni Lola Ines. Pinaniwala ka nilang baog ka para manatili kang nakatali sa kanila, habang ang sarili mong dugo at laman ay pinalalaki ng ibang tao. Mariela, ang anak mo, buhay siya. Sa sandaling iyon, ang pighati sa puso ni Mariela ay naging isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Hindi lang pera ang ninakaw sa kanya, hindi lang dangal. Ninakaw nila ang kanyang pagkakataong maging ina, ang pinakasagradong bahagi ng kanyang buhay. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas ng talyer. Ang liwanag ng isang sasakyan ay tumama sa bintana at ang anino ng isang lalaking may hawak na bakal na pamalo ay dahan-dahang papalapit sa pintuan. Nandito na sila, bulong ni Tito Facundo habang inihahanda ang kanyang sarili. Ngunit hindi tumingin si Mariela sa pinto. Nakatingin siya sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na marunong lumikha at ngayon ay handa ng bumawi. Ang kanyang anak ay nasa labas, sa isang lugar na hindi niya alam at walang sinumang Villamor ang makahahadlang sa kanya. Lola, nasaan ang anak ko? Tanong muli ni Mariela. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot, kundi isang mapanganib na liwanag ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Ang bawat hininga ni Mariela ay tila apoy na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang balitang buhay ang kanyang anak ay hindi nadulot ng luha. Sa halip, ito ay nagpatigas sa kanyang puso. Ginagawa itong isang batong hindi na kayang durugin ng kahit anong pananakit. Sa gitna ng dilim ng lumang talyer, naramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding. Tila ba bumubulong sa kanya na ang oras ng paghihigante ay dumating na. Tito Facundo, Lola Ines, kailangan nating kumilos ng mabilis. Mahinang sabi ni Mariela, ngunit ang kanyang boses ay may talim na hindi nila kailanman narinig. Kung iniisip ni na Adrian na susuko ako dahil alam na nila ang kinaroroonan ko, nagkakamali sila. Gagamitin natin ang sarili nilang kasakiman para mahulog sila sa sarili nilang bitag. Mabilis na lumapit si Mariela sa sulok ng talyer, sa tapat ng lumang aparador na iniwan ng kanyang ina. Gamit ang susing nahanap niya sa maleta, binuksan niya ang isang maliit at nakatagong lapirot sa ilalim ng sahig. Doon, sa ilalim ng mga alikabok at sapot, ay nakalagay ang isang kahon na gawa sa metal. Nang buksan niya ang kahon, hindi ginto o pera ang nakita niya. Doon nakalagay ang mga orihinal na ledger ng negosyo ng ama ni Adrian. Mga dokumentong nagpapatunay na ang pamilya Villamor ay sangkot sa malawakang money laundering at pandaraya sa buwis bago pa man sila ikasal. Ang kanyang ina, bilang matapat na mananahin ng pamilya noon, ay naitago ang mga ebidensyang ito bilang proteksyon para kay Mariela. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang gibain ang bahay na ito. Bulong ni Mariela habang hinahawakan ang mga papeles. Hindi lang para sa resort ni Clarice. Gusto nilang ibaon sa limot ang mga ebidensyang ito na maaaring magpakulong sa kanila habang buhay. Isang malakas na kalabog ang muling narinig sa labas. Sinundan ng boses ni Adrian na puno ng kayabangan. Yela! Lumabas ka na riyan!
Alam ko niyan ka sa loob. Huwag mo nang hintayin na gibain namin ang bahay na ito habang nasa loob ka. Tumingin si Mariela kay Tito Facundo. Tito, ihanda niyo ang kamera ng cellphone niyo. Lola Ines, tawagan niyo ang mga opisyal ng barangay at ang mga kapitbahay. Gusto kong saksihan ng lahat ang gagawin nila. Lumabas si Mariela sa pintuan ng talyer. Bit-bit ang asul na folder at ang metal na kahon. Sinalubong siya ng nakasisilaw na ilaw ng mga sasakyan at ang anyo ni Adrian na may hawak na pirasong papel, habang sa likuran nito ay isang malaking bulldozer na handa ng sumugod. Kasama rin ito si Clarice na animoy nanonood ng isang pelikula habang nakasandal sa sasakyan. Oh, nagpakita rin ng daga? Tawa ni Adrian. Yela, ito ang huling pagkakataon. Pirmahan mo na ang voluntary surrender ng lupang ito at bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka sa ibang probinsya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Naglakad si Mariela papalapit. Tila ba isang tupa na papunta sa katayan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa papel na hawak ni Adrian. Adrian, bago ko pirmahan yan, gusto ko lang malaman. Panimula ni Mariela, ang boses ay nanginginig sa kunwaring takot. Totoo ba ang sinabi ni Lola Ines? Nabuhay ang anak ko? Na ibinigay niyo siya sa iba? Humalahak si Adrian, isang tunog na tila galing sa impyerno. Ano naman kung totoo? Wala ka nang magagawa, Yela. Ang batang yun ay hindi kailanman magiging sayo. Para sa kanya, patay ka na. Kaya pirmahan mo na ito para matapos na ang lahat. Sige, pipirma ako, sabi ni Mariela habang dahan-dahang kinukuha ang ballpen. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng panulat sa papel, isang matamis at mapanganib ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero bago yan, Adrian, tingnan mo muna ang nasa loob ng kahon na ito. At tingnan mo rin ang mga taong nasa paligid mo ngayon. Mula sa kadiliman, lumabas ang mga kapitbahay ni Mariela. Bit-bit ang kanilang mga cellphone na lahat ay naka-livestream sa social media. Kasama nila ang kapitan ng barangay at ilang mga pulis na tinawagan ni Tito Facundo. Namutla si Adrian. Ang lahat ng kanyang pag-amin tungkol sa bata, ang kanyang mga pananakot, at ang iligal na pagkatangka sa paggiba ng bahay ay napanood na ng libu-libong tao sa internet. Anong ginawa mo? Utal ni Adrian, habang si Clarice ay nagsimulang matakot at nagtago sa loob ng sasakyan. Hindi ako ang gumawa nito sa iyo, Adrian. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Malamig na sagot ni Mariela. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakatago sa likod ng bulldozer ang biglang bumunot ng baril at itinutok ito kay Mariela. Isang putok ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw at isang katawan ang bumagsak sa lupang basang-basa ng ulan. Sino ang natamaan? At sa gitna ng pag-aagaw buhay, maililigtas pa ba ni Mariela ang kanyang anak mula sa kuko ng mga Villamor? Tito Facundo! Ang sigaw ni Mariela ay tila isang punyal na humiwa sa nakabibinging katahimikan matapos ang putok. Ngunit ang tinig niya ay natunaw sa tunog ng malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa nangyayari. Hindi si Mariela ang dugo ang bumagsak sa putikan. Ito ay si Tito Facundo, ang lalaking tumayong kalasag niya sa huling sandali. Habang nakaluhod si Mariela sa basang lupa, hawak ang duguang balikat ng kanyang tito, ang kanyang paningin ay biglang lumabo. Ang bawat patak ng ulan ay tila naging mga alaala na bumabalik sa kanya. Mga alaalang nagdala sa kanya sa gabing iyon sa mansyon, ang itinuturing niyang huling hapunan. Isang gabi, bago siya tuluyan lumayas, pinilit ni Mariela na maghain ng pinakamagarang hapunan para sa pamilya Villamor. Inakala ni na Adrian at Doña Milagros na iyon ay tanda ng kanyang pagsuko at pagpapakumbaba. Niluto niya ang bawat paboritong ulam ng kanyang biyenan at asawa. Tinitiis ang hapdi ng bawat mapanghamak na tingin ni Clarice na nakaupo na sa kanyang dating pwesto sa mesa. Tignan mo nga naman, Adrian, wika ni Clarice habang pinaglalaruan ang mamahaling kutsara.
Kahit palaasong pinalayas, marunong pa ring magsilbi ng maayos kapag alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Hayaan mo na siya, Clarice. Sagot ni Adrian, lang hindi tumitingin kay Mariela. Ito na ang huling pakinabang natin sa kanya. Pagkatapos nito, ang tanghing matitira sa kanya ay ang amoy ng kusinang ito. Ngunit sa gabing iyon, habang tahimik na nagsisilbi si Mariela, hindi nila alam na ang bawat pagkaing isinusubo nila ay hinaluan niya ng isang katotohanan na dahan-dahang lalamon sa kanila. Ang bawat ulam ay may kalakip na lihim na pagkuha niya ng mga fingerprints sa mga baso, ang pag-record sa kanilang mga usapan sa ilalim ng mesa, at ang paninigurado na ang lahat ng kanilang tinatamasa ay malapit ng bawiin ng tadhana. Naalala ni Mariela ang mukha ni Milagros ng gabing iyon. Ang ngiti ng isang reynang akala ay kontrolado ang lahat. Yela, pagkatapos mo maghugas, iwanan mo na ang susi ng mansyon sa labas. Ayaw naming madumihan ang mga bago naming carpet ng mga yapak mo. Bumalik ang diwa ni Mariela sa kasalukuyan, sa gitna ng putikan sa Cavite. Ang init ng dugo ni Tito Facundo sa kanyang mga kamay ay tila naging mitsa ng isang apoy na hindi na mapapatay. Adrian! Ang tawag ni Mariela. Ang boses ay hindi nagaling sa isang martir, kundi sa isang inang nahanap na ang kanyang lakas. Ang hapunan sa mansyon, iyon ang huling pagkakataon na ibinigay ko sa inyo para magbago. Pero pinili niyo ang kasamaan. Tumayo si Mariela. Ang kanyang puting blusa ay puno na ng putik at dugo. Ngunit ang kanyang tindig ay mas matayag pa sa anumang gusaling, pagmamay-ari ng mga Villamor. Ang mga pulis ay nagsimula ng palibutan si Adrian at ang kanyang mga tauhan. Ang lalaking bumaril ay mabilis na nadakip habang si Clarice ay nanginginig na sa loob ng sasakyan. Wala kang ebidensya, Yela. Ang baril na yan ay hindi sa akin. Sigaw ni Adrian, pilit na kumakawala sa mga pulis. Hindi ko kailangan ng baril mo, Adrian. Malamig na sagot ni Mariela habang itinataas ang metal na kahon. Dito sa loob, narito ang lahat ng dumi nyo. At ang livestream na napanood ng buong mundo, yan ang magsisilbing hatol sa inyo. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang puso ni Mariela ay napatigil nang lumapit ang kapitan ng barangay sa kanya. May dala itong isang lumang sobre na kulay dilaw. Punit-punit ang mga gilid at halatang matagal nang itinago. Yela, nakuha namin ito sa lalaking bumaril. Mahinang sabi ng kapitan. Ito ang address kung saan nila itinago ang bata. Pero kailangan mong magmadali. Ayon sa nakasulat dito, nakatakda silang umalis ng bansa bukas ng umaga. Nanega si Mariela. Ang huling laro ng mga Villamor ay hindi lang tungkol sa pera o lupa. Ito ay isang karera laban sa oras para mabawi ang kanyang anak. Lumingon siya kay Adrian na ngayon ay nakaposas na at nakita ang isang mapait na ngisi sa mga labi nito. Huli ka na, Yela, bulong ni Adrian habang isinasakay sa patrol car. Kahit mapakulong mo kami, hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Naiwan si Mariela sa gitna ng ulan. Hawak ang sobre na tanging pag-asa niya. Ang bawat segundo ay mahalaga. Saan dinala ng mga Villamor ang kanyang anak? At sapat ba ang kanyang lakas para habulin ang isang pangarap na pilit nilang ipinagkait sa kanya sa loob ng 7 taon? Dito, sa dulo ng kaling ito, Mariela. Dito nila itinago ang piraso ng iyong kaluluwa. Ang boses ni Tito Facundo, kahit mahina dahil sa iniindang sakit sa balikat, ay tila isang gabay na bituin sa gitna ng nagnangalit na bagyo. Mabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan patungo sa isang liblib na barangay sa hangganan ng Laguna at Batangas. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa maputik na daan ay tila bawat tibok ng puso ni Mariela. Mabilis, gulantang, at puno ng takot na baka sa huling sandali ay muling ipagkait sa kanya ng tadhana ang kanyang anak. Hawak ni Mariela ang lumang sobre sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga daliri ay dumidiretso sa pagkakasulat ng pangalang Gabriel, ang pangalang ibinigay ng mga Villamor sa kanyang anak para burahin ang anumang bakas ng pagiging isang Dizon nito.
7 taon. 7 taon siyang naniwala sa kasinungalingan habang ang kanyang anak ay pinalalaki sa gitna ng kawalan, malayo sa init ng kanyang yakap. Abo tayo, Mariela. Kumapit ka lang, sabi ng graver ni Facundo habang pilit na iniiwasan ang mga malalalim na lubak. Ang tunog ng makina ay tila ungol ng isang pagod na hayop. Ngunit hindi ito hihinto hanggat hindi nararating ang dulo. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay binalot ng pait ng nakaraan. Naalala ni Mariela ang bawat laruan na nakikita niya sa mall noon mga nakaraang taon. Ang bawat batang lalaki na nakakasalubong niya sa simbahan na tinititigan niya ng matagal. Iniisip kung ano na kaya ang itsura ng kanyang sanggol kung hindi ito pumanaw. Ang lahat ng pag-aalalang yon ay nakatuon pala sa isang anino, habang ang katotohanan ay pilit na ibinaon ni na Adrian at Milagros sa ilalim ng kanilang mga kasakiman. Ang pera, ang lupa, lahat yun kaya kong ibigay. Bulong ni Mariela sa hangin, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na kalsada. Pero ang 7 taon na kinuha niyo sa amin ni Gabriel, kahit ang buong mansyon niyo ay hindi sapat na kabayaran. Naramdaman ni Mariela ang biglang pagbagal ng sasakyan. Sa dulo ng isang masukal na daan, nakatayo ang isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at semento. May isang bumbilya sa labas na nagbibigay ng malamlam na liwanag, sapat na para makita ang isang maliit na bisikleta na nakasandal sa bakod. Ang puso ni Mariela ay tila sasabog sa kanyang dibdib. Ang bisikletang iyon, may maliliit na gulong pa sa gilid. Isang simbolo ng kabataang hindi niya nasaksihan. Dali-dali siyang bumaba ng sasakyan, hindi na inintindi ang malakas na ulan na agad nagpabasa sa kanyang buhok at damit. Tumakbo siya patungo sa pintuan ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila pagbasag sa sumpa ng mga Villamor. "Gabriel! Anak!" Ang sigaw ni Mariela ay galing sa kailaliman ng kanyang matris. Isang tawag na 7 taon niyang kinimkim. Kinalabog niya ang pinto ng may halong desperasyon. Ngunit sa halip na isang bata ang sumalubong sa kanya, isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Ang hipag ni Clarice na siyang binayaran para magtago sa bata. Ang mukha nito ay puno ng takot nang makita ang mga pulis na kasunod ni Mariela. "Nasaan ang anak ko? Nasaan si Gabriel?" Sigaw ni Mariela habang pilit na pumapasok sa loob ng maliit na sala. "Wala na sila rito," nanginginig na sagot ng babae. "Kinuha siya ni Clarice kanina lang. Sabi niya ay dadalhin daw ang bata sa airport. May ticket na sila pa, Singapore." Parang binagsakan ng langit si Mariela. Napahawak siya sa sandalan ng isang lumang silya para hindi matumba. Singapore. Isang bansa kung saan mas madali silang magtatago, kung saan tuluyan nang mawawala ang bakas ng kanyang anak. "Anong oras ang flight nila?" Tanong ni Tito Facundo na kakapasok lang. Hawak pa rin ang kanyang sugatang balikat. "Alas 5 ng umaga, sa Terminal 3, sagot ng babae habang umiiyak. Tiningnan ni Mariela ang kanyang relos. Alas 3 na ng madaling araw. 2 oras na lang ang natitira bago tuluyang lumipad ang pangarap niya palayo sa kanya. Ang trapiko, ang layo ng airport, at ang ulan, lahat ay tila nakikipagsabwatan laban sa kanya. "Hindi ako papayag," madiing sabi ni Mariela. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kaamuan, ay naging mukha ng isang mandirigma. "Tito, kailangan nating makarating sa airport, kahit anong mangyari." Habang pabalik sila sa sasakyan, narinig ni Mariela ang isang mahinang boses mula sa silid sa loob ng bahay. Isang maliit na una na may borda ng pangalang Gabriel ang naiwan sa sahig. Pinulot ito ni Mariela at niyakap ng mahigpit. Amoy ng isang bata, amoy ng gatas at araw. "Wait for me, Gabriel. Mommy is coming." Bulong niya habang mabilis na sumasakay sa SUV. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagmamadali patungo sa NAIA, isang malaking truck ang biglang tumagilid sa gitna ng highway dahil sa madulas na kalsada. Ang daan ay tuluyang harangan
at ang mahabang pila ng mga sasakyan ay nagsimula ng mabuo. Nakatingin si Mariela sa orasan na, tila ba bawat segundo ay isang patak ng dugo na nawawala sa kanya. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita niya ang mga ilaw ng airport sa malayo. Ngunit ang kalsada ay tila isang malaking pader na hindi nila malalagpasan. Mariela, hindi na tayo aabot sa sasakyan, sabi ng driver nang may panghihinayang. Tumitig si Mariela sa labas. Nakita niya ang isang motor na nakaparada sa gilid ng kalsada, pag-aari ng isang lalaking sumisilong sa ilalim ng overpass. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang mapanganib, ngunit ito na lang ang tanging paraan. Lulusong ba si Mariela sa panganib para sa anak na 7 taon niyang hindi nayakap? O muli na namang magtatagumpay ang plano ni Clarice na ilayo ang bata habang buhay? Konting bilis pa, Clarice. Kapag nakalagpas na tayo sa immigration, wala na silang magagawa. Ang boses ni Clarice ay puno ng kaba, ngunit may kasamang pananabik habang hila-hila ang isang maliit na batang lalaki sa gitna ng mataong Terminal 3 ng NAIA. Ang bata, na nakasuot ng isang malaking jacket at nakayuko, ay tila isang aninong walang kibo, sumusunod lamang sa bawat hila ng babaeng itinuring niyang tita sa loob ng maraming taon. Sa kabilang banda, sa gitna ng nakabibinging ulan at baha sa kalsada, si Mariela ay nakasakay sa likod ng isang motorsiklo. Wala siyang suot na kapot, at ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang muka. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bewang ng driver, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang tunog ng hangin na humahampas sa kanyang tenga ay tila mga pagsusumamo ng kanyang anak na 7 taon niyang hindi narinig. "Kuya, pakiusap, huwag natin ihinto!" ang sigaw ni Mariela sa gitna ng ingay ng paligid. Ang bawat pag-iwas ng motorsiklo sa mga nakapilang sasakyan ay tila isang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi na inisip ni Mariela ang panganib. Ang tanging imahe sa kanyang isipan ay ang mukha ng batang lalaki sa litrato, ang kanyang Gabriel. Pagdating sa airport, parang isang baliw na tumakbo si Mariela papasok sa terminal. Ang kanyang sapatos ay naglalabas ng basang tunog sa makintab na sahig, at ang kanyang hitsura, basang-basa, madungis, at puno ng putik, ay agad na kumuha ng atensyon ng mga gwardiya. "Ma'am, bawal po kayong pumasok ng ganyan!" Pigil sa kanya ng isang security officer. "Ang anak ko. Kukunin nila ang anak ko!" Ang sigaw ni Mariela. Ang boses ay puno ng pait at desperasyon na kayang magpalambot sa kahit na anong pusong bato. Sa malayong dulo, malapit sa check-in counter, nakita niya ang pulang damit ni Clarice. "Clarice, ibalik mo sa akin ang anak ko!" Ang buong terminal ay tila tumigil sa paggalaw. Lumingon si Clarice at ang kanyang muka ay agad na napuno ng takot at pagkamuhi. Mabilis niyang hinila ang bata patungo sa gate. Ngunit bago pa man sila makalayo, hinarang na sila ng 3 pulis kasama si Attorney Jose na kakadating lang mula sa kabilang pinto. "Miss Clarice Santos, mayroon kaming hold departure order laban sa iyo at sa bata." Ang boses ng pulis ay mariin at walang bakas ng biro. "Inaakusahan ka ng kidnapping at human trafficking." "Anong kidnapping? Pamangkin ko ito!" sigaw ni Clarice. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Ang babaeng iyan ang baliw. Security, paalisin niyo ang maruming babaeng iyan." Lumapit si Mariela, dahan-dahan. Tila ba ang bawat hakbang ay may bigat ng 10 taong pagdurusa? Huminto siya sa harap ng bata. Ang batang si Gabriel ay dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mga mata, ang eksaktong hugis at kulay ng mga mata ni Mariela, ay puno ng takot at pagkalito. "Gabriel," bulong ni Mariela, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, humahalo sa mga patak ng ulan sa kanyang muka. "Anak ko." "Hindi kita kilala," mahinang sagot ng bata, nagtatago sa likod ni Clarice.
Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa anumang sampal ni Doña Milagros. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng plano ng mga Villamor. Ang burahin ang alaala ng ina sa isip ng anak. Tumawa ng mapait si Clarice. Nakita mo na, para sa kanya, isa kang estranggero. Isang maruming estranggero. Kahit makuha mo siya, hinding-hindi ka niya mamahalin. Ngunit sa gitna ng tensyon, inilabas ni Mariela mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay. Ang lumang notebook ng kanyang ina. Binuksan niya ito sa isang pahina kung saan may nakadikit na isang maliit, tuyang bulaklak ng sampagwita. Gabriel, naalala mo ba ang amoy na ito? Mahinang tanong ni Mariela habang inilalapit ang notebook sa bata. Nung sanggol ka pa, palagi kitang kinakantahan sa ilalim ng puno ng sampagita sa Cavite. Sabi ko sa'yo, ikaw ang aking munting bituin na hinding-hindi mawawala sa langit. Napatitig ang bata sa notebook. Isang kakaibang liwanag ang gumuhit sa kanyang mga mata. Ang musika ng nakaraan, ang amoy ng kalinga na pilit ibinuo ng mga Villamor, ay tila dahan-dahang gumigising sa kanyang gunita. Ang bata ay dahan-dahang bumitaw sa kamay ni Clarice at humakbang patungo kay Mariela. Mommy? Ang mahinang tawag ng bata ay tila isang himala sa gitna ng kaguluhan. Bago pa makakilos si Clarice para pigilan ng bata, mabilis na siyang pinigilan ng mga pulis. Ang kanyang pagguho ay nagsimula na, ang lahat ng kanyang karangyaan, ang lahat ng kanyang pangarap na makuha ang yaman ng mga Dizon, ay naglaho na parang bula sa gitna ng airport. Niyakap ni Mariela ang kanyang anak ng napakahigpit. Tila ba ayaw na niya itong pakawalan kailanman? Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, napansin ni Mariela ang isang aninong nakatayo sa di kalayuan. Si Adrian. Nakatakas ito mula sa presinto at ngayon ay may hawak na isang bagay na maaaring magpabago sa tagumpay ni Mariela sa isang iglap. Anong huling alas ni Adrian? At sa harap ng kanyang anak, kaya bang gawin ni Mariela ang pinakamahirap na desisyon para sa kanilang kaligtasan? Bitiwan mo ang anak ko, Adrian. Tapos na ang palabas na ito. Ang boses ni Mariela ay hindi nanginig. Kahit na nakikita niya ang gulo sa mga mata ni Adrian, habang hawak nito ang isang maliit na bote ng likido. Ang mismong gamot na ginamit nito para lasunin ang kanyang sinapupunan sa loob ng maraming taon. Nakatayo ang kanyang dating asawa sa gitna ng terminal. Pawisan, gulo-gulo ang buhok, at tila isang hayop na nasukol sa sulok. Ang kanyang dating marangal na anyo ay naglaho na, pinalitan ng isang hitsura ng desperasyon at kabaliwan. Wala kang makukuha sa akin, Yela! Sigaw ni Adrian, habang pilit na inilalayo ng mga pulis ang mga usisero. Kung hindi ka magiging akin, kung hindi mapupunta sa akin ang lupang iyon, sisiguraduhin kong wala ka ring mapapala. Sasabihin ko sa batang ito na ikaw ang pumatay sa ama niya. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ang nag-abandona sa kanya. Naramdaman ni Mariela ang panginginig ng maliit na kamay ni Gabriel na nakakapit sa kanyang binti. Ang takot ng bata ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa kanyang sariling katawan. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, dahan-dahang lumuhod si Mariela para maging kapantay ng kanyang anak. Hinawakan niya ang mga pisngi ni Gabriel at tinitigan ito sa mga mata ng may buong pagmamahal. Gabriel, tumingin ka sa mga mata ni Mami, mahinang sabi ni Mariela, binabaliwala ang mga sigaw ni Adrian sa paligid. Ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga salitang puno ng galit. Ang katotohanan ay nandito, sa bawat tibok ng puso ko, na 7 taon kang hinanap. Tumayo muli si Mariela at hinarap ang lalaking dati niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Sa likod ni Adrian, lumitaw ang isa pang anyo na tila isang anino ng kamatayan, si Doña Milagros, na ngayon ay nakaposas na rin at hila-hila ng 2 babaeng pulis. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagiging isang aristokrata. Adrian, tama na, ang sigaw ni Milagros. Ngunit hindi ito sigaw ng pagsisisi, kundi sigaw ng pagliligtas sa sarili.
Ibigay mo na sa kanya ang lahat. Huwag mo na kaming idamay pa. Yela, pakiusap. Sabihin mo sa mga pulis na si Adrian lang ang may plano ng lahat, na ako ay napilitan lang dahil sa utang. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mariela. Ito ang hubad na katotohanan ng pamilya Villamor. Ang kawalan ng katapatan kahit sa isa't isa. Sa sandaling dumating ang bagyo, handa nilang itapon ang bawat isa para lamang hindi malunod. Ang huwad na dignidad na ipinagmamalaki nila sa loob ng 10 taon ay naglaho na parang alikabok sa hangin. Tignan mo ang nanay mo, Adrian, sabi ni Mariela. Ang boses ay puno ng awa. Yan ang pamilyang ipinagpalit mo sa akin. Isang pamilyang gawa sa kasinungalingan at kasakiman. Ngayong gabi, ang lahat ng itinatago niyo sa dilim ay nalantad na sa liwanag. Dahan-dahang ibinaba ni Adrian ang kanyang kamay. Ang bote ng gamot ay nalaglag sa sahig. Lumikha ng isang mahinang tunog bago ito gumulong sa paanan ni Mariela. Hindi ito nabasag, ngunit ang nilalaman nito ay tila simbolo ng lason na tuluyan ng nawala ng bisa. Lumapit ang mga pulis at mabilis na pinigilan si Adrian. Wala na itong laban. Ang kanyang mga balikat ay gumuho at ang kanyang mga mata ay nawala na ng ningning. Yela, patawad. Bulong ni Adrian habang isinasakay siya sa sasakyan ng mga pulis. Ngunit hindi na siya narinig ni Mariela. Para sa kanya, ang boses ni Adrian ay tila isang malayong alingaw-ngaw ng isang buhay na matagal na niyang iniwan. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga ni Gabriel sa kanyang tabi. Pinanood ni Mariela habang dahan-dahang inilalayo ang mga Villamor mula sa terminal. Ang mansyon sa Quezon City ay selyado na. Ang kanilang mga bank account ay frozen at ang kanilang pangalan ay nakatatak na sa kasaysayan bilang mga magnanakaw ng buhay at danggal. Ang kanilang kaharian na gawa sa utang at panlilinlang ay tuluyan ng gumuho. Mommy, aalis na ba tayo? Mahinang tanong ni Gabriel habang hinihila ang laylayan ng damit ni Mariela. Tumingin si Mariela sa bintana ng airport. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa abot-tanaw, nagbibigay ng kulay ginto sa kalangitan matapos ang mahabang gabi ng ulan. Wala na ang takot. Wala na ang pait. Oo anak, uuwi na tayo. Sagot ni Mariela nang may ngiti na mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Uuwi na tayo sa Cavite, kung saan ang mga bulaklak ng sampagita ay muling mamumukadkad para sa atin. Habang naglalakad sila palabas ng terminal, bit-bit ang maliit na bag ni Gabriel at ang notebook ng kanyang ina, naramdaman ni Mariela ang tunay na bigat ng kanyang kalayaan. Ang bawat hakbang niya ay hindi na para sa iba, kundi para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng pakpak para muling lumipad. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang tanong ang nananatili. Paano niya ipapaliwanag sa isang 7 taong gulang na bata ang lahat ng nangyari? At sapat ba ang pag-ibig niya para hilumin ang mga sugat na iniwan ng mga Villamor sa isipan ni Gabriel? Ang katahimikan ng umaga sa Cavite ay tila isang malamig na gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ng kaluluwa ni Mariela. Wala na ang ingay ng mga sasakyan sa Quezon City. Wala na ang matatalas na boses ni Doña Milagros at Clarice na tila mga latigong humahaplet sa kanyang pagkatao bawat minuto. Ang tanging naririnig niya ay ang marahang paghampas ng alon sa di kalayuan at ang awit ng mga ibon sa puno ng mangga sa likod ng kanilang lumang bahay. Nakaupo si Mariela sa tabi ng katre, kung saan mahimbing na natutulog si Gabriel. Pinagmamasdan niya ang bawat kurba ng mukha ng kanyang anak, ang mahahabang pilik mata nito, ang maliit na ilong, at ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito sa bawat paghinga. Sa loob ng 7 taon, ang imang ito ay isang pangarap lamang na pilit niyang inaabot sa dilim. Ngayong hawak na niya ang katotohanan, tila natatakot pa rin si Mariela na baka pagdilat ng kanyang mga mata ay maglaho ang lahat. Opo, Gabriel, narito na si Mommy. Hindi ka na muling mawawala.
Bulong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng bata. Bumukas ang pinto at pumasok si Lola Ines. Dala ang isang platitong may mainit na pandesal at kape. Ang amoy ng tinapay ay humalo sa halimuyak ng sampaguita na nakasabit sa maliit na altar ng bahay. Numiti ang matanda. Isang ngiting puno ng kapanatagan na tila nagsasabing, tapos na ang malulupit na kabanata ng kanilang buhay. Mariela, anak, kailangan mo ring kumain. Hindi ka makakapag-alaga sa kanya kung ikaw mismo ay manghihina. Paalala ni Lola Ines habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Salamat po, Lola. Hindi ko lang po magawang iwanan siya kahit sandali. Parang bawat segundo na hindi ko siya nakikita ay isang segundong ninanakaw muli sa akin. Sagot ni Mariela, ang boses ay puno ng pag-ibig na hinaluan ng takot. Tumayo si Mariela at lumapit sa kanyang lumang makina ng pananahi na nasa sulok ng silid. Inalis niya ang lumang kumot na nakatakip dito. Ang bakal na bahagi nito ay may mga bakas na ng kalawang, ngunit para kay Mariela, ito ang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Dito niya itatahi ang bagong kinabukasan nila ni Gabriel. Dito niya bubuuin ang mga pangarap na pinunit ni na Adrian. Lola, kakausapin ko po si Attorney Jose mamaya. Gusto ko pong simulan na ang pag-aayos ng lahat ng papeles ni Gabriel. Gusto ko, sa lalong madaling panahon, ay mabura na ang apelidong Villamor sa kanyang pangalan. Gusto ko siyang maging isang tunay na Dizon, madiging sabi ni Mariela. Tama ang iyong pasya, anak. Ang tanikalang nag-uugnay sa'yo sa mga taong yon ay dapat ng tuluyang maputol, pagsang-ayon ni Lola Ines. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, dahan-dahang nagising si Gabriel. Bumangon ang bata at tumingin sa paligid, nang may halong pagkalito at takot. Ang kanyang mga mata ay agad na naghanap ng matatakbuhan. Sa loob ng maraming taon, ang mundong kinagisan niya ay puno ng mga kasinungalingan tungkol sa kanyang tunay na ina. Mami, nasaan po tayo? Mahinang tanong ni Gabriel, ang boses ay nanginginig. Sabi po ni Tita Clarice, masamang tao ka raw. Sabi niya, iniwan mo raw ako sa basurahan noong baby pa ako. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na muling bumaon sa dibdib ni Mariela. Nilapitan niya ang bata at hinawakan ang mga kamay nito. Gabriel, anak, ang bawat salitang sinabi nila ay isang lason. Ang totoo, bawat gabi ay ipinagdarasal kita. Ang bawat damit na tinahi ko sa makinang iyon ay para sa iyo. Hindi kita iniwan. Kinuha ka nila sa akin ng pilit. Yumakap ang bata kay Mariela. Ngunit ramdam pa rin ang paninigas ng katawan nito. Isang tanda ng trauma na hindi basta-basta mawawala sa isang gabi. Alam ni Mariela na ang pagbawi sa kanyang anak ay simula pa lamang. Ang tunay na hamon ay ang paghilom ng isipan ni Gabriel na nilason ng mga Villamor. Isang malakas na katok sa pintuan ang bumasag sa katahimikan ng kanilang tahanan. Pagbukas ni Lola Ines, nakatayo roon ang isang lalaking nakauniporme ng courier. May dala itong isang legal na dokumento na galing sa kulungan sa Quezon City. Nang basahin ni Mariela ang sulat, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ito ay isang sulat mula kay Adrian. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, humihiling ito ng isang pagkakataon na makita si Gabriel sa huling pagkakataon bago ang pinalahaton ng korte. Kasama sa sulat ang isang babala. Yela, alam mo ang lihim na hindi ko sinabi sa mga pulis? Kung ayaw mang malaman ni Gabriel ang katotohanan tungkol sa iyong ama, hayaan mo akong makita siya. Anong lihim ang tinutukoy ni Adrian tungkol sa ama ni Mariela? Ito ba ay isa na namang panlilin lang para muli silang magapos sa takot? O may mas madilim pang katotohanang nakatago sa nakaraan na maaaring sumira sa bagong buhay na sinisimula ni Mariela? Ang bawat ikot ng gulong ng makina ng pananahi ay tila isang kumpas ng kapayapaan sa loob ng maliit na talyer ni Mariela. Ang amoy ng sariwang sampagita mula sa harden ay humahalimuyak sa hangin, humahalo sa amoy ng bagong tabas na tela at mainit na pandesal. Sa labas,
Ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Nagbibigay ng ginintuang liwanag sa dalampasigan ng Cavite na tila ba binabasbasan ang bagong simula ng mag-ina. Mami, tignan mo po. Bagay po ba ang kulay asul na sinulid sa puting tela? Ang masayang tanong ni Gabriel, habang maingat na iniabot ang isang rolyo ng sinulid. Napangiti si Mariela. Sa bawat araw na lumilipas, ang takot sa mga mata ni Gabriel ay dahan-dahang napapalitan ng kuryosidad at saya. Ang bata ay nagsisimula ng mahanap ang kanyang sarili sa gitna ng mga makukulay na tela, malayo sa madidilim na kwento ng mga Villamor. Oo anak, napakaganda no napili mong kulay. Parang ang langit na yung umaga. Sagot ni Mariela habang hinahaplos ang pisingi ng anak. Isang simpleng sandali ng pagtutulungan. Walang halong panlilinlang. Walang kailangang bayarang utang. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nararamdaman pa rin ni Mariela ang bigat ng sulat ni Adrian na nakatago sa kanyang drawer. Ang banta tungkol sa kanyang ama ay tila isang tinik na ayaw matanggal. Ano ang maaring itago ng kanyang ama? Isang lalaking kilala sa pagiging marangal at matapat, isang malakas na tunog ng martilyo na tumatama sa kahoy ang narinig mula sa labas. Si Mateo yon, ang karpintero ng barangay na kinuha ni Lola Ines para ayusin ang mga bulok na bahagi ng talyer. Si Mateo ay isang lalaking may malalapad na balikat, mga kamay na puno ng kalyo sa pagtatrabaho, at mga matang laging may dalang respeto. Hindi siya madaldal, ngunit sa bawat kilos niya, nararamdaman ni Mariela ang isang uri ng proteksyon na hindi kailanman naibigay sa kanya ni Adrian. Maamiela, maayos na po ang mga istante. Sigurado pong hindi na ito babagsak kahit punuin niyo pa ng pinakamabigagat na tela. Wika ni Mateo, habang pinapahiran ang pawis sa kanyang no. Salamat, Mateo. Malaking tulong ito para sa muling pagbubukas ng talyer. Sagot ni Mariela. Nagtagpo ang kanilang mga paningin at sa isang sandali, naramdaman ni Mariela ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ang init ng pagnanasa, kundi ang init ng pag-asa na marahil ay meron pa palang mga lalaking marunong rumispeto sa kakayahan ng isang babae. Yela, may naghahanap sa'yo sa labas. Tawag ni Lola Ines. Ang boses ay may halong pag-aalinlangan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na polo ang nakatayo sa tapat ng gate. Hawak nito ang isang lumang sombrero at tila balisa. Nang makita niya si Mariela, agad itong lumapit at nagmano, isang kilos ng paggalang na tila galing sa nakalipas na panahon. Ikaw ba ang anak ni Don Teodoro Dizon? Tanong ng matanda. Ang boses ay nanginginig. Opo, ako nga po si Mariela. Bakit po? Ako si Berto, ang dating katiwala ng iyong ama sa plantasyon ng asukal sa Negros. Pagpapakilala ng matanda. Matagal kitang hinanap, Mariela. Nung mamatay ang tatay mo, pinagbantaan ako ng mga Villamor na huwag kang lalapitan. Sinabi nila sa akin na ikaw ang nag-utos na paalisin ako. Nanlaki ang mga mata ni Mariela. Isa na namang kasinungalingan ng mga Villamor ang ngalantad. Bakit po ninyo ako hinahanap na yon, Mang Berto? Inilabas ng matanda ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Isang susing kamuha ng nahanap ni Mariela sa maleta. Ngunit may tatak na letrang D. Bago mamatay ang tatay mo, may iniwan siyang isang kaban sa akin. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa'yo kapag nakalaya ka na sa mga taong kumukuha ng iyong hininga. Hindi alam ng mga Villamor ang tungkol dito. Ang akala nila, ang lupa lang dito sa Cavite ang natitira sa'yo. Nanginig ang mga kamay ni Mariela habang tinatanggap ang susi. Ang liham na sinasabi ni Adrian sa sulat, marahil ito ang tinutukoy niya. Akala ni Adrian ay nakuha na nila ang lahat. Ngunit may isang bahagi ng pagkatao at yaman ni Teodoro Dizon na hindi nila kailanman naabot. Nasaan po ang kaba na yon, Mang Berto? Tanong ni Mariela. Nasa ilalim ng simbahan ng lumang bayan, Mariela. Ngunit kailangan nating magmadali, bulong ni Berto habang lilingon-lingon sa paligid. May mga taong nagmamasid sa atin. Ang mga tauhan ni Adrian,
Kahit nasa loob siya, may mga mata pa rin siya sa labas. Eksaktong pagkatapos sabihin iyon ni Mang Berto, isang itim na sasakyan ang dumaan ng mabagal sa harap ng bahay ni Mariela. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba, at isang pares ng mga mata na puno ng galit ang tumitig ng diretso kay Mariela bago muling humarurot ang sasakyan. Naramdaman ni Mariela ang lamig ng kaba sa kanyang batok. Hindi pa tapos ang laban. Ang amoy ng sampagita ay tila biglang naging amoy ng paparating na panganib. Sino ang mga taong ito? At ano ang nilalaman ng kaba ng kanyang ama na tila mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng ebidensyang hawak niya laban sa mga Villamor? Huwag kang lilingon, Mariela. Takbo! Ang sigaw ni Mang Berto ay bumasag sa katahimikan ng kalyeng patungo sa lumang simbahan. Sa gitna ng dilim, ang liwanag ng headlight ng sasakyang humahabol sa kanila ay tila mga mata ng isang halimaw na gutom sa paghihiganti. Mahigpit ang hawak ni Mariela sa susing may tatak na D. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad sa tindi ng kaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tatakbo dahil sa takot. Tatakbo siya para tapusin ang lahat. Dito, Mariela, sa gilid ng kumpisalan! Bulong ni Mang Berto habang hinihingal. Pumasok sila sa loob ng simbahan kung saan ang amoy ng insenso at lumang kahoy ay tila nagbibigay ng proteksyon. Sa ilalim ng isang malaking imahe ng birhen, itinaas ni Mang Berto ang isang mabigat na tipak ng adobe. Doon, sa isang maliit na hukay, nakalagay ang isang kaban na gawa sa bakal at nara. Nanginginig ang mga kamay ni Mariela habang isinusuksok ang susi. Sa pag-ikot nito, narinig niya ang tunog ng mekanismong bumubukas. Isang tunog ng paglaya. Ngunit sa halip na mga alahas o bulto ng pera, ang nakita niya ay isang makapal na balumbon ng mga liham at isang sertipiko ng pagmamay-ari na nakapaloob sa isang selyadong plastik. Ito ang tunay na pamana ng iyong ama, Mariela, mahinang sabi ni Mang Berto. Hindi ito tungkol sa yaman lang. Iyan ang katibayan na ang buong kumpanya ng mga Villamor ay itinayo gamit ang ninakaw na pondo mula sa iyong ama noong sila ay magkasosyo pa. Pinakasalan ka ni Adrian hindi dahil sa mahal ka niya, kundi dahil iyon ang tanging paraan para hindi mabunyag ang krimen ng kanyang pamilya. Naramdaman ni Mariela ang biglang paglamig ng kanyang sikmura. Ang 10 taon ng kanyang kasal ay hindi lang pala isang pagkakamali. Ito ay isang kalkuladong krimen. Ang bawat halik ni Adrian ay may presyo, at ang bawat panlalait ni Milagros ay paraan para sirain ang kanyang loob nang hindi niya kailanman mahanap ang kabang ito. Isang malakas na kalabog sa pintuan ng simbahan ang nagpalingon sa kanila. Pumasok ang 3 lalaking kanina pasumusunod sa kanila. Hawak ang mga bakal na pamalo. Ang kanilang mga anino ay humaba sa sahig ng simbahan, tila mga dambuhalang nagbabanta. Ibigay mo sa amin ang kaba na yan, Yela, sabi ni Adrian. Kahit mabulok siya sa kulungan, hindi ka dapat manalo. Madiing sabi ng isa sa mga lalaki. Dahan-dahang tumayo si Mariela. Hawak niya ang mga ebidensya sa kanyang dibdib, ang kanyang tindig ay matuwid at walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi niyo na ako matatakot. Ang lason na ibinigay niyo sa akin sa loob ng 10 taon ay ginawa akong matibay. Sabihin niyo kay Adrian, tapos na ang kanyang oras. Lulusob na sana ang mga lalaki nang biglang bumukas ang kabilang pinto ng simbahan. Lumitaw si Mateo, bit-bit ang isang malaking martilyo at ang kapitan ng barangay kasama ang ilang mga tanod. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tumama sa mga mukha ng mga tauhan ni Adrian, inilalantad ang kanilang kasamaan sa harap ng dambana. Mateo! Bulong ni Mariela. Ang kanyang puso ay biglang gumaan. Hindi ko hahayaang saktan kanila, Yela. Hindi na muli. Ang boses ni Mateo ay puno ng paninindigan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, habang dinadahip ng mga tanod ang mga tauhan ni Adrian, naramdaman ni Mariela ang isang kakaibang ginhawa. Ang bagong hibla ng kanyang buhay ay nagsisimula ng mabuo. Hindi na siya ang biktima.
Siya na ang nagtataglay ng katotohanang magpapabagsak sa huling kuta ng mga Villamor. Kinabukasan, nakatanggap si Mariela ng balita mula kay Attorney Jose. Si Adrian, dahil sa tindi ng depresyon at kahihiyan sa loob ng kulungan, ay dinala sa ospital matapos mawalan ng malay. Ang kanyang huling hiling? Ang makita si Mariela para humingi ng tawad. Tiningnan ni Mariela si Gabriel na masayang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga, kasama si Mateo. Ang sikat ng araw ay tila isang bagong pag-asa na bumabalot sa kanilang tahanan. Lilingon pa ba siya sa nakaraan para magpatawad? O tuluyan na niyang puputulin ang huling sinulid na naguugnay sa kanya sa impyerno ng mga Villamor? Mami, halika na po! Ang ganda ng bulaklak na ito! Tawag ni Gabriel. Huminga ng malalim si Mariela. Ang amoy ng sampagita ay hindi na amoy ng panganib. Ito na ang amoy ng kanyang kalayaan. Ang bawat tahi ng kanyang buhay ay maayos na, at wala nang puwang ang galit sa pusong punong-puno na ng pag-ibig para sa kanyang anak. Ang puting silid ng ospital sa loob ng pambansang bilibid ay kasing lamig ng pusong dati ay ipinagmalaki ni Adrian. Ang mahinang tunog ng makinang sumusukat sa kanyang tibok ng puso, ang tanging gumabasag sa katahimikan ng lugar, isang mabagal na habi na tila nagmamasid sa paglubog ng isang lalaking minsang nag-akalang hawak niya ang buong mundo. Nakaupo si Adrian sa gilid ng higaan. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang mga mata ay lumubog na sa kanyang bumo. Ang dating marangyang tagapagmana ng pamilya Villamor, ngayon ay suot lamang ang isang manipis at kupas na uniforme ng ospital. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan siyang lumingon, at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang babaeng nakatayo sa linaw ng liwanag, si Mariela. Siya ay nakasuot ng isang simpleng blusang kulay cream na may bordang bulaklak ng sampagita. Isang disenyong siya mismo ang gumawa. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng luha o takot. Ang kanyang tindig ay may dignidad ng isang inang nahanap na ang kanyang kalayaan. Yela? Ang boses ni Adrian ay isang mahinang paos. Tila ba ang bawat salita ay may kasamang sakit sa kanyang dibdib. Akala ko hindi ka na darating. Humakbang si Mariela papalapit, ngunit huminto siya sa sapat na layo. Ang layo ng isang taong hindi na muling magpapagapos sa nakaraan. Nandito ako, hindi para makinig sa mga paliwanag mo, Adrian. Nandito ako para tapusin ang kabanatang ito ng aking buhay. Inabot ni Adrian ang kanyang nanginginig na kamay patungo kay Mariela. Ngunit hindi ito hinawakan ng babae. Napayuko si Adrian, at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita ni Mariela ang tunay na luha na tumulo sa mga pisingi nito. Hindi ito luha ng panlilinlang. Ito ay luha ng isang taong huling-huli na nang matuklasan ang halaga ng naging sakripisyo ng asawa. Patawarin mo ako, Yela. Pakiusap. Hikbi ni Adrian. Ginawa ko ang lahat dahil sa takot kay Mama. Dahil sa kasakiman sa pera. Inais kong ibalik si Gabriel sa iyo. Pero nabulag ako ng paghahangad na manalo. Ngayon, wala na sa akin ang lahat. Si Mama ay nabaliw na sa kabilang kulungan, at si Clarice ay nagnakaw ng kung anong natitira bago siya nahuli. Yela, nag-iisa na lang ako sa dilim. Tinitigan ni Mariela ang lalaking nasa harap niya. Ang galit na dating nagpapakulo sa kanyang dugo ay naging isang malawak na dagat ng kapayapaan. Naalala niya ang bawat tahi na ginawa niya sa talyer, ang bawat gabing nagdasal siya para sa buhay ng kanyang anak. Adrian, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalilimutan ko ang 7 taong kinuha mo sa amin ni Gabriel. Malumanay na sagot ni Mariela. Ang kanyang boses ay parang agos ng tubig na naglilinis sa dumi ng nakaraan. Hindi ko kalilimutan ang lason na ibinigay mo sa akin o ang mga salitang ginamit nyo para durugin ang pagkatao ko. Inilabas ni Mariela mula sa kanyang hawak na paper bag ang isang puting polo shirt. Ang tela nito ay malambot. Ang bawat tahi ay mabusisi at pulido. Inilapag niya ito sa ibabaw ng maliit na mesa
sa tabi ng higaan ni Adrian. Ito ang huling damit na tatahiin ko para sa'yo, sabi ni Mariela. Ginawa ko ito hindi dahil mahal pa kita, kundi bilang tanda na ang bayad ko sa utang na loob na ibibinta niyo sa akin ay tapos na. Ito ang huling hibla na nag-uugnay sa atin. Sa pamamagitan nito, pinatawad na kita, Adrian. Pinatawad kita para malaya na kaming makalipad ni Gabriel palayo sa sumpa ng pamilya Villamor. Napahagulgol si Adrian habang hinahawakan ang puting polo. Ang sarap ng haplos ng tela sa kanyang mga kamay ay tila isang malupit na paalala ng pagmamahal na itinapon niya para sa mga bagay na lumilipas lang. Salamat, Yela. Salamat. Lumakad si Mariela patungo sa pinto. Hindi na siya lumingon pa. Sa kanyang paglabas sa ospital, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Umiinit sa kanyang balat na tila yakap ng isang bagong umaga. Sa labas ng pasilidad, nakatayo si Mateo sa tapat ng kanyang lumang pickup truck. Sa loob nito, nakadungaw si Gabriel, nakangiti habang may hawak na maliit na laruang gawa sa kahoy na inililok ng karpintero para sa kanya. "Mami, ayos na po bang lahat?" tawag ni Gabriel. Muumiti si Mariela mula sa kailaliman ng kanyang puso. Lumapit siya at hinalikan sa noo ang anak. Pagkatapos ay tumingin kay Mateo na may bakas ng matinding pasasalamat. "Oh, anak," sagot ni Mariela habang sumasakay sa sasakyan. "Ayos na ang lahat. Tapos ng gabi, uuwi na tayo sa ating tunay na tahanan." Habang umaandar ang sasakyan, palayo sa Maynila at patungo sa hangin ng Cavite, naramdaman ni Mariela na ang tanikala ay tuluyan ng nalaglag mula sa kanyang mga balikat. Siya na si Mariela Dizon, isang ina, isang mananahi, at ang reyna ng kanyang sariling tadhana. 3 taon na ang nakalilipas mula nang ang bawat hebla ng buhay ni Mariela Dizon ay tila putol-putol na sinulid na nagkakabuhol-buhol sa gitna ng bagyo. Ngunit ngayon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa dalampasigan ng Cavite, ang lahat ay tila isang maayos at magandang disenyo na dahan-dahang nabubuo sa kanyang harapan. Ang dating luma at tila babagsak ng talyo ng kanyang ina ay isa na ngayong masigla at modernong Atelier Dizon. Hindi na lamang ito isang simpleng patahiyan. Ito ay naging kanlungan ng mga kababaihang tulad niya, mga inang binaliwala, mga asawang ninakawan ng dangal, at mga anak na nais bumangon mula sa hirap. Ang bawat makina na tumatakbo sa loob ay naglalabas ng isang ritmo ng pag-asa, isang tunog ng paglikha na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musika sa loob ng mansyon sa Quezon City. "Mami, tignan mo po ang gawa ni Aling Rosa. Ang ganda po ng pagkakatahi ng mga bulaklak sa laylayan," wika ni Gabriel, na ngayon ay 10 taong gulang na. Ang bata ay tumangkad na, masigla ang mga mata at puno ng talino. Hindi na siya ang takot na anino sa loob ng airport. Siya na ang munting katuwang ni Mariela sa bawat disenyo. Hinalika ni Mariela ang noo ng kanyang anak. "Napakahusay, Gabriel. Gaya ng sabi ko sa'yo, ang bawat tahi ay dapat may kalakip na pagmamahal at dignidad. Yan ang hindi kailanman mananakaw sa atin." Sa labas ng talyer, naririnig ang mahinahong tunog ng pagpukpok ng martilyo. Si Mateo, na ngayon ay hindi na lamang karpintero ng barangay, kundi ang katuwang ni Mariela sa buhay, ay abala sa paggawa ng mga bagong istante para sa kanilang dumaraming mga order. Tumigil si Mateo sa kanyang ginagawa nang makitang nakatingin sa kanya si Mariela. Mumiti ang lalaki, isang ngiti ng pagkilala at malalim na respeto. Lumapit siya at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Mariela. "Yela, handa na ang mga kahon para sa delivery bukas. Magpahinga ka muna, baka mapagod ka ng husto," malambing na sabi ni Mateo. "Salamat, Mateo. Hindi ako napapagod kapag nakikita kong maayos ang lahat," sagot ni Mariela habang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Sa piling ni Mateo, nahanap ni Mariela ang tunay na kahulugan ng pag-ibig.
Isang pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit, hindi nanunumbat at marunong magpahalaga sa kanyang kalayaan. Paminsan-minsan, nakakatanggap pa rin si Mariela ng balita mula kay Attorney Jose tungkol sa mga Villamor. Si Doña Milagros ay nananatili sa isang pasilidad dahil sa kanyang lumalalang sakit sa isip, paulit-ulit na tinatawag ang mga pangalan ng kanilang mga ari-arian na matagal nang nawala. Si Adrian naman ay nagsisilbi ng kanyang sentensya, ngunit ayon sa balita, unti-unti na itong nagbabago at nagtatrabaho sa loob bilang isang sastre. Isang munting biro ng tadhana na tinanggap na lamang ni Mariela nang may tahimik na ngiti. Natapos na ang lahat ng pagtutuos. Ang mga utang na pilit na ipinapabayad sa kanya ay nabura na ng katotohanan. Ang bawat luhang pumatak sa sahig ng mansyon ay napalitan na ng mga ngiti sa bawat sulok ng kanyang bagong tahanan. Huminga ng malalim si Mariela habang nilalasap ang amoy ng dagat at ang halimuyak ng sampagita na nakatanim sa paligid ng kanyang talyer. Napatitig siya sa kanyang lumang makina ng pananahi, ang makinang naging saksi sa kanyang pagbagsak at muling pagbangon. Natutunan ni Mariela na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o dami ng alahas, kundi sa higpit ng yakap ng anak at sa katahimikan ng konsensya sa bawat gabi. Ang bawat hibla ng kanyang buhay ay maayos na ngatahe. Si Mariela Dizon ay hindi na ang martir na asawa. Siya na ang reyna ng kanyang sariling tadhana. Sa bawat tusok ng karayom at bawat haplos ng tela, itinatayo niya ang isang bukas na hindi na kailanman muling magagapos sa tanikala ng nakaraan. Ang bagyo ay lumipas na, at ang bahagare ay narito na para manatili.